Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maganda po yung sabi dito, no, sa huling bahagi na gusto ng Panginoon, gusto ni Jesus na makahati niya tayo sa kanyang kagalakan at maging lubos ang ating kagalakan. Sino bang ayaw maging masaya? Sino ba ang ayaw umalis sa buhay na puro kalungkutan? At kung titingnan natin, saan ang gagaling yung kalungkutan ng mga buhay natin? Sa kawalan ng pag-ibig. Yung nakikita mo rin naman, no, na maraming tao, nakikita natin sa social media, nakikita natin sa mga balita, na kahit gaano kayaman, kahit gaano kadami ang kanilang pera, hindi sila nagiging masaya. Dahil may kulang. Pag-ibig. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Ito yung ating dapat na role model. Ito yung dapat na atin pong sinusundan. Dahil kung titingnan natin, saan nga ba at paano ka nagkaroon ng konsepto ng pag-ibig? Sa tingin niyo po saan? Mahalaga kasi yung unang bahagi, no? Kaya nga mula dulo papunta tayo sa umpisa ng ating ebanghelyo nang maintindihan natin mabuti kung ano ang tinutukoy ni Kristo. So sa dulo, para sa ating kagalakan. Sa pinakaumpisa, paano ito mangyayari? Sabi ni Kristo, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. So, kung paanong inibig ng Ama si Jesus, ganon din naman niya tayo minamahal. So, ito yung pattern, ito yung sinusundan ni Kristo. Kaya, bakit tayo mahal na mahal ni Kristo? Kasi ganon din siya kamahal ng Diyos. Nakukuha po ba? Kaya nga, kung ang isang tao medyo nagkulang sa karanasan habang siya ay lumalaki, halimbawa po, no, may mga bata na pagkapanganak pa lang, hindi na nakaranas ng pagmamahal mula sa mga magulang. May mga bata na habang sila'y lumalaki, nakikita nila ang kanilang mga magulang o ang mga tao sa kanilang paligid kung paano magmahalan o kung paano hindi magmahalan. Kaya ito rin yung kanyang nasusundan o pwedeng inspired ang isang bata na lumaki tungkol sa pag-ibig o kaya naman po pwedeng traumatize ang isang bata tungkol sa pag-ibig. O pwedeng mawalan siya ng tiwala sa ibang tao
dahil hindi niya ito natutunan na magtiwala mula sa kanyang mga magulang o mga nagbabantay sa kanya. Mas delikado nga ngayon, no? Kasi ang mga bata exposed sa TV, exposed sa social media, at maraming nagsasabing kanilang mga sinusundan ng mahal niya ito, ganito ko kayo kamahal. Kaya ito yung nabubuo sa kanilang isipan. Pag ganito pala yung magmamahal, nanakawan ka. Ganito pala yung pagmamahal, yung madami kang kinakasama. Ganito pala yung pagmamahal. Eventually, kaya maraming tao, hindi nagiging lubos ang kagalakan. Minsan nga, kahit nasa kanya na ang lahat, nagkaka-depression pa. Kasi ang depression naman nanggagaling sa lungkot. Bakit? Dahil lang sa kulang tayo sa pagmamahal. O hindi natin lubusang naunawaan ano ba ang kahulugan ng pag-ibig. Kaya muli, sabi ni Kristo, kung paano akong iniibig na Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. At kaligayahan ng Ama, kaligayahan ni Jesus na tayo ay mahalin. Kaya kung gusto mong maging lubos ang iyong kagalakan, magmahal ka tulad ni Jesus. Amen.